Isang halik lang ba yon? O simula ng isang bagay na hindi ko inaasahan? Yun ang tanong na gumugulo sa isip ko simula nung gabing yon. Isang Sabado ng gabi, isang party sa bahay ng kaklase ko sa college. Hindi ko talaga balak pumunta, pero dahil sinama ako ng kaibigan kong si Trina, napapayag din ako. Hindi ako pala party. Mas gusto ko yung tahimik lang. Nanonood ng series sa kwarto habang may popcorn. Pero that night, I said yes. Maybe because I needed a break. Or maybe destiny had plans. Sa gitna ng tawanan, maingay na music at inuman, isang idea ang sumulpot. Spin the bottle. At syempre, hindi pwedeng tumanggi. High school throwback daw, pero mas wild, mas daring. Naupo kami sa bilog, iba't ibang mukha, iba't ibang level ng kalasingan. Doon ko siya unang napansin. Si Karina. Hindi kami close. Magkaklase lang kami sa isang GE subject. Palaging nakatali ang buhok. Palaging may boyfriend sa tabi. Palaging may ngiting. Parang walang problema. Pero nung gabing yun, wala yung boyfriend niya. At sa unang beses, nakita ko siyang tumawa ng totoo. Nang hindi scripted. Nang umikot ang bote at tumapat sa akin. Sabay turo kay Karina. Halos huminto ang mundo ko. Truth or dare? Tanong nung nag-spin. Truth, sagot ko. Medyo tipsy na. Sinong gusto mong halikan sa bilog na to? Tawanan, hiyawan. Pero sa sobrang lakas ng tibok ng puso ko, ang naririnig ko lang ay ang pangalan niya sa utak ko. Si Karina, bulong ko. Nakangiti lang siya, walang reaksyon. Okay, next, sigaw nila. Pero hindi pa tapos ang kapalaran ko. Tumapat ang bote kay Karina. There, matapang niyang sagot. Halikan mo, yung nagsabi na gusto kanyang halikan. Sigaw ng isa naming kaklase. Tawanan ulit, pero natahimik kaming lahat nung bigla siyang tumayo. Lumapit sa akin, at bago pa ako makapagsalita, dumampi ang labi niya sa labi ko. Walang musika, walang sigawan, parang kaming dalawa lang ang nasa kwarto. Isang halik, mainit, maikli, pero ramdam ko ang kuryente. At doon nagsimula ang kwento namin. Hindi na kami nag-usap pagkatapos ng party. Ilang araw akong balisa. Hindi ko alam kung siya ba ay lasing lang o ako lang ba ang nagbigay ng meaning. Hanggang isang gabi, may natanggap akong message sa messenger. Galing kay Karina. Pwede ba kitang tawagan? Agad akong kinabahan. Tinawagan niya ako. Walang intro. May boyfriend ako. Pero nung hinalikan kita, parang may gumising sa akin. Ang labo, no? Pero hindi ko na siya mahal. Matagal na. Hindi ko lang alam kung paano ako aalis. Tahimik lang ako. Gusto ko lang sabihin na hindi ako lasing nung hinalikan kita. Alam kong mali, pero gusto ko talaga. At doon ko naramdaman, hindi lang ako ang nakakaramdam. Hindi naging madali. May boyfriend siya, si Ramon. Kilala sa campus. Guwapo, varsity, pero mayabang. Kontrolado si Karina. Alam ko, dahil sa mga kwento niya sa akin. Konti na lang, lalaya na ako. Madalas niyang sabi, habang magka-chat kami, gabi-gabi. Minsan, sinundo ko siya sa tapat ng library. Mabilis, palihim, parang mga kriminal. Hanggang sa isang araw, nahuli kami ni Ramon. Bigla siyang sumulpot sa labas ng coffee shop. Ano to, Karina? Sigaw niya. Nanginginig ako. Pero tumayo si Karina. Pagod na ako, Ramon. Hindi mo na ako hawak. Hindi ako pag-aari mo.
Hinila niya ako papalayo. Sa unang beses, hindi siya natakot. Nagtago kami sa ilalim ng waiting shed habang umuulan. Basang-basa, nanginginig sa takot, pero ligtas. Bakit mo to ginagawa? Tanong ko. Hindi ako worth it. Tinitigan niya ako. Dahil sa'yo, naalala ko kung anong ibig sabihin ng malaya, ng totoo, ng masaya, at doon niya ako hinalikan. Hindi na parang dare, hindi na parang laro. Isa yung halik ng taong piniling magmahal, kahit masakit, kahit mahirap. Pagkalipas ng ilang linggo, tuluyan ng nakipaghiwalay si Karina kay Ramon. Siniraan siya, nilait, pinalabas na siya ang mali. Pero hindi siya umatras. Hindi ko sila kailangan, sabi niya habang magkahawak ang kamay namin. Basta ikaw, hindi mo ko iiwan. Hindi lahat ng kwento may happy ending agad. May mga araw na umiiyak siya dahil sa guilt, dahil sa takot, at dahil sa mga taong hindi makaintindi. Straight ako dati, sabi niya minsan. Pero bakit pag ikaw ang kasama ko, hindi ako nagdadalawang isip. Tumulo ang luha ko kasi ganun din ako. Lahat ng takot, naglalaho pag siya ang kasama ko. Lumipas ang mga buwan, palihim kami. Hindi pa kami handang ipaalam sa mundo. Pero sa bawat sulyap, bawat haplos sa ilalim ng mesa, bawat ingat ka sa chat, alam namin, totoo to. Minsan, nagbakasyon kami sa isang lugar na walang nakakakilala sa amin. Sa ilalim ng bituin, sa ilalim ng isang maliit na kubo, niyakap niya ako. Wala pa kaming label. Ang mahalaga, may taong piniling mahalin ka, ng buo, totoo, at walang takas. Isang gabi, nakatanggap siya ng tawag mula sa nanay niya. Alam na nila. Anak, babae rin siya, 'di ba? Tahimik si Karina. Tumulo ang luha. Kung masaya ka, susuportahan ka namin. Nagyakapan kami. Hindi ako makapaniwala. May mga kwentong hindi kailangang ikubli at may mga taong handang umintindi. Sa reunion ng barkada, dumating si Ramon. Lasing, galit. Babae ang ipinalit mo sa akin? Sigaw niya. Humakbang ako. Sasagot na sana ako. Pero inunahan ako ni Karina. Hindi babae lang ang ipinalit ko sa iyo, Ramon. Kundi, isang taong minahal ako ng buo. At hindi mo yun naibigay. Tahimik ang lahat. Tapos na ang gulo. Panalo na kami. Ngayon, 3 taon na ang lumipas mula ng halik sa party na yon. May sariling apartment na kami. Tahimik, simple, puno ng tawa, yakapan, at pagmamahalan. Minsan, binibiro ko siya. Kung hindi dahil sa spin the battle na yon, walang tayo ngayon. Tumawa siya at hinalikan ako sa pisngi. At ako, hindi na ako magtatanong kung yun lang ba ay isang halik. Kasi alam ko na ang sagot. Minsan ang isang halik ay simula ng isang laban para sa sarili, para sa kalayaan, at para sa pag-ibig na totoo. Hindi lahat ng tama ay inaaprubahan ng iba, pero ang pag-ibig, kapag totoo, laging tama. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye!